at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Sumagana naman lahat sa bawat isa sa atin at muli ay ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos sa umagang ito at ito ay ating tunghayan sa aklat ng Revelation chapter 1 verse 5 to 6. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat, panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa. Doon sa umibig sa atin at sa nagkalag sa atin ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama, sumakanya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman siya nawa. Iyaya ng ating Panginoon na ating maunawaan ang mga bagay na ito. At ito yung ating pag-aaralan about the mighty deliverer. Ating pansinin yung ating binasa sa ating teksto na mula sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, siya yung nagkalag sa ating mga kasalanan. At ang binanggit sa English ay washed. Ang ibig sabihin ay siya yung naghugas, naglinis at nag-alis ng ating mga kasalanan. And then dito sa bandang ibaba sa verse 6 ay sinasabi at ginawa niya tayong kaharian. Mga saserdote, at ito yung mga pinag-aralan natin na ang bawat isa na nakipagkatipan sa ating Panginoon Kristo ay saserdote ng Diyos. Sapagkat siya ay isang templong banal at siya ang saserdote sa banal na templo ng ating Panginoon. Ipinagkatiwala ng ating Panginoon Diyos ang isang banal na templo at walang iba kundi yung kanyang kalooban o ang kanyang sarili. Nang ibig sabihin, sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng unang Korinto chapter 6 at chapter 3 na sinasabi na ang ating katawan ay banal na templo ng ating Panginoon. Chapter 3 verse 16, hindi nyo ba nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Chapter 6, ganito ang sinasabi sa verse 19, hindi ba ganyo nalalaman na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap nyo sa Diyos, hindi kayo sa inyong sarili? Dito makikita natin yung sinabi sa ating teksto na siya yung naghugas ng ating mga kasalanan. Then after that ay ginawa tayong kaharian at mga saserdote. At sa English King James Version, ang binanggit doon sa kaharian ay kings. Nang ibig sabihin, ito yung sinasabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 9, kayo ay isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote. Nang ibig sabihin ay royal priesthood. Pero ang binanggit dito sa Tagalog ay ginawa niya tayong kaharian at mga saserdote sa ating Panginoon Diyos. Pero sa English, ang binanggit ay kings and priests. Sa ibig sabihin, ito yung related sa binanggit ni Apostol Pedro dito na nga sa 1 Peter chapter 2 verse 9. We are a chosen generation, a royal priesthood. Kaya dahil dito napakahalaga na ating makita at mapatunayan sa ating pananampalataya ang katotohanan ng salita ng Diyos o ng banal na kasulatan. And then ito ay magpapasimula lagi sa ating sinasabi ang pagpapakumbabang loob. No more, no less. Sapagkat dito sa pagpapakumbabang loob, dito nagsisimula ang maraming bagay ng pagkilos ng ating Panginoon. Gaya ng ating pag-aaral ng nakaraan about accountability, sapagkat alam natin o nalaman natin kung ano ang mabuti at masama, at kung hihilig tayo sa mabuti, nakapabor yun sa kalooban at katwiran ng ating Panginoon. At kung makikita ito ng ating Panginoon Diyos, ito ay isang malaking bagay upang tayo ay kanyang i-work out, or else trabahuhin tayo ng ating Panginoon. Napakarami kasing mga bagay na magliwanag nawa sa ating pananampalataya, sa ating prinsipyo, sa ating paniniwala. Napakahalaga ng pagliliwanag ng katotohanan ng ating Panginoon Diyos para sa buhay ng bawat tao. At ang isang bahagi nga dito ay kinakailangan niyang makalag yung ating kasalanan sa pamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoon Kristo upang tayo ay maging kanyang kaharian.
at maging kanyang mga saserdote. Kaya ibig sabihin yung nakapasok sa biyaya ng Panginoon o yung pinagtibay ng ating Panginoon ang kanyang tipan, ang bagong tipan. Ibig sabihin, sila ay nagiging mga saserdote ng ating Panginoon. At binanggit nga ay priest, nang ibig sabihin ay mga tagapangasiwa ayon sa kabanalan ng ating Panginoon. At kagaya ng ating sinabi, tayo ay saserdote sa templong banal, at ang templong banal na yon walang iba kundi yung ating sarili, yung ating kalagayan. Nang ibig sabihin, binabantayan natin ang ating sarili sapagkat meron diyang ilawan, na gaya nga ng sabi ni Apostol Pablo dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6, na ang maningning na liwanag ng ating Panginoon ay nagliliwanag sa ating puso sapagkat yan ay hinugasan ng banal na dugo ng ating Panginoon, naging malinis. At kung maging malinis gaya ng ating pag-aaral, yung puso kasi ng tao, yan ay mandaraya. Yun yung sinasabi ng Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10, na sinasabi ang puso ay mandaraya at totoong masama, sino ang nakakaalam. Kaya nga yung pag-aaral nga natin ang nakaraan, kahit alam natin yung mabuti, alam natin yung tama at mali, minsan ang napipili ay yung mali sapagkat yun ang gusto ng kanyang kalooban, yun ang gusto ng kanyang puso, na gaya nga na sinabi ni Haring Solomon, sumangguni ako sa aking puso upang malaman ko kung anong meron sa kamangmangan at sa kaululan. Nakagaya ng ating sinasabi, hindi niya sinangguni ang ating Panginoon sapagkat alam niya ang sagot, hindi pwede. Kaya dahil doon, yung puso niya ang sinangguni niya. At dito makikita natin ang kalagayan at sitwasyon sa buhay ng tao. Kahit alam niya ang tama at mali, minsan ang nasusunod ay mali sapagkat yun ang gusto niya. At bakit yun naman ang kanyang gusto? Sapagkat gusto niyang masiyahan. At sa paghahanap nga ng kasiyahan, ito yung emptiness of life, na may kulang talaga sa buhay ng tao, at ito ang hinahanap talaga ng tao, to fulfill the emptiness of life. At kahit nga mali ay susubukan para maranasan, makamit yung tinatawag na kasiyahan. Pero lagi natin sinasabi, lahat ng kasiyahan, kung ito ay nauukol lamang sa lupa, na gaya ni Haring Solomon, sabi nga, kapos merong kulang. At ang kapuluan nga ay naririto sa bagong tipan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang ating Panginoon Jesucristo, siya yung gumawa ng biyaya, siya yung gumawa ng tinatawag na dakilang pagliligtas at pagtubos sa mga tao. At ito'y walang iba sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya dito sa ating teksto, mula kay Jesucristo, saksing tapat, panganay sa mga patay, pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umibig sa atin, at sa nagkalag ng ating kasalanan sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Sa mga tuwid, ang Panginoong Hesus ang nagkakalag ng ating kasalanan sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Sa mga tuwid, ang banal na dugo ito ay may kapangyarihan, lalo na dito sa usapin ng bagong tipan. Kaya balikan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Hebreo chapter 9, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, na ang unang tipan ay hindi itinatag ng walang dugo. Kaya napakahalaga ng dugo ng ating Panginoong Kristo na nagtatag ng bagong tipan. Hebreo chapter 9, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa verse 18, kaya't ang unang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. Sapagkat ng salita ni Moises, ang bawat utos sa buong bayan ayon sa kautusan ay kumuha siya ng dugo ng mga bulumbaka at mga kambing at may tubig at balahibong mapula ng tupa at isupo at winisikan ng aklat, at gayon din ang buong bayan, na sinasabi ito ang dugo ng tipan na iniuutos ng Diyos ukol sa inyo. At dahil dito, ang unang tipan ay pinagtibay sa pamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Diyos, o sa pamagitan ng banal na dugo na itinalaga ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ni Moises. Pero ang dugong ito ay dugo ng bulumbaka at dugo
ng tupa o ng mga dumalagang baka nga. Ang nga bang sabi? Ulitin natin, dugo ng bulong baka at ng mga kambing. Yes, kasama na ang tupa. Ngayon, ito ngayon yung nangyari sa aklat ng Hebreo chapter 24, verse 7 o verse 6. At kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo at inilagay sa mga tasa. At kalahati ng dugo ay iwinisik sa ibabaw ng dambana. At kanyang kinuha ang aklat ng tipan at binasa sa pakinig ng bayan. At binasa sa pakinig ng bayan at kanilang sinabi, lahat ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magmamasunurin. At kinuha ni Moises ang dugo at iwinisik sa bayan at sinabi, narito ang dugo ng tipan na ipinakipagtipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita, ang banal na dugo, ito yung nagtibay doon sa tinatawag na lumang tipan. Binasa ni Moises ang banal na kautusan sa pakinig ng lahat ng bayan. Tinipon niya ang bayan, then binasa ang aklat ng tipan. At ang bayan, ang Israel, ay sumagot na kami ay magmamasunurin. Ibig sabihin, sumang-ayon sila, nakipagkasundo sila. At nasabihin ito ng bayan, sa kinuha yung dugo para sa bayan at para dun sa aklat. Kaya dahil dito, ito yung makikita natin, ang dugo ng tipan. Dun sa lumang tipan, yun yung pagtitibay. Then ito yung bagong tipan. Dapat natin maunawaan na ang dugo ng Panginoon Jesucristo, ito yung nagkakalag sa kapangyarihan ng kasalanan sa buhay ng tao. At ito ay napakahalaga. Nang ibig sabihin ng mga bagay na ito, kung merong tao na nagnanasa ng tinatawag na kalayaan at ganap na kalayaan, napakahalaga ng dugo ng ating Panginoon. Napatunayan na yan ng marami. Mahirap lumabas sa kapangyarihan ng kasalanan. Subalit kung tayo ay makikipagkasundo dito sa dugo ng tipan, sa bagong tipan ng ating Panginoon Jesucristo para sa ating kalayaan, kung gaano katotoo ang ating puso, doon makikipagkasundo ang ating Panginoon Jesucristo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ito'y usapin ng tinatawag na pakipagkasundo hanggang doon sa verse 29. Napakahalaga yung kasunduan sapagkat kung wala yung kasunduan, walang bisa. Nang ibig sabihin ay walang kapangyarihan. Dapat both side ay merong pagsang-ayon. At ito yung mabigat kasi dapat mahayag ang isang malaking katotohanan. Na kung tayo ay magpapakumbaba, totoo sa ating puso na naghahanap tayo ng tinatawag na kalayaan, mas totoo ang ating Panginoon Diyos. Kaya yun ulit, balikan uli natin yung 1 John chapter 5 verse 20 na sinasabi na lalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa o pagkakilala na atin siyang makilala na siya'y totoo at tayo naman ay totoo. Kaya ibig sabihin, napakahalaga na tayo ay nagiging totoo sa ating sarili. Kaya dahil dito, kung ang isang tao ay naghahanap talaga ng tinatawag na kalayaan, katotohanan sa kanyang sarili, sa katotohanan sa harapan ng ating Panginoon Diyos, napakahalaga na yung banal na dugo ay makita niya na ito ay may bisa at may kapangyarihan. Mahalaga kasi yung pagkaunawa. Ang sabi ng John chapter 8 verse 32 to 36, inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At sinabi ng mga Hudyo, kailanman ay hindi pa kami nagiging alipin ni numan tao, paano nga ang sinasabi mo na kami magiging laya? At ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kung palayain nga kayo ng anak, ganap ang inyong kalayaan. Kaya ibig sabihin, ang usapin dito na sinasabi ng Panginoon na pagkakilala sa katotohanan at tinatawag na kalayaan, usapin ito ng kasalanan. At kung ito'y usapin ng kasalanan, sinabi ng Panginoong Hesus yung sinasabing ganap na kalayaan. Kaya ito yung napakahirap patunayan. Sapagkat may mga bagay na hindi nabibigyan ng importansya.
Yung pagiging sincerity natin sa tinatawag na pananalig at pananampalataya na tayo ay mapapokus dito sa tinatawag na dugo ng tipan. Na tayo ay mapagtibay ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating pagpapatubos sa Kanya. Kaya may mababasa tayo sa Matthew chapter 7 verse 21 na sinasabi roon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ay papasok sa kaharian ng Diyos, kundi yung gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya ibig sabihin, sa panahon yun o sa araw ng paghuhukom ay magsasabi sila, Panginoon, papasukin mo kami, at sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Kaya ibig sabihin, dito sa usaping ito, may mga tao na kung saan ay lumalapit sa ating Panginoon, subalit hindi kikilalanin ng ating Panginoon sapagkat may kulang. Hindi nabuo yung tinatawag na tipan. Kaya ang binanggit dito ng Panginoong Hesus, kayong manggagawa ng katampalasanan. Pero itong mga kinakausap na ito ng ating Panginoon, kumbinsido sila sa kanilang sarili sa araw ng paghuhukom na yon. Sila'y sa Diyos, sila'y sa ating Panginoon Kristo. Pero magugulat sila dahil hindi sila kikilalanin ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga nung tinatawag na pakikipagtipan o pakikipagkasundo. Kasi doon sa usapin ng ating kasunduan, sa usapin ng ating tipan, doon natin matitiyak na tayo nga ay hindi itatanggi ng ating Panginoon. At lalo na kung meron siyang ginawa sa ating buhay, sinasabing ganap na kalayaan. Ano ang ibig sabihin ng ganap na kalayaan? Kung ang ilaw, liwanag ng ating Panginoon Diyos at liwanag ng katotohanan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ay nagliliwanag sa atin at lalong nagliwanag ng tayo ay pumasok sa tipanang ito. Nagaya nga ni Apostol Pablo sa aklat ng 1 Corinthians o 2 Corinthians chapter 4 verse 6 na sinasabi nga niya, at sinabi ng Diyos, magliwanag ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagliliwanag sa aming mga puso. Kaya ibig sabihin sa mga bagay na yaon, ang kaliwanagan ng puso ay kaliwanagan din ng katotohanan. At ang kaliwanagan ng katotohanan, ito'y sa pamagitan ng pagpapakahayag ng ating Panginoon. At ito ang sinasabi rin ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 2. Tingnan po natin ang aklat ng Timothy. Chapter 2 verse 4. Na siya ang may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Yun nga ang napakaganda at mahalaga na ang sabi rito, ang Diyos ang may ibig lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya lang, kagaya ng ating sinasabi, ang lahat ay magpapasimula sa pagpapakumbaba. Sapagkat dun magsisimula ang ating Panginoon. Yung Matthew chapter 5 verse 3, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Nang ibig sabihin, wala pa man siya nauunawaan, nalalaman sa banal na kasulatan, sa kalooban ng Diyos, sa katwiran ng Diyos. Pero kung makita ng ating Panginoon ang kanyang puso, ay may pagpapakumbabang loob na. I-work out siya, tatrabahuin siya ng ating Panginoon step by step. Magpapakahayag ang ating Panginoon, mangungusap sa Kanya ang salita ng ating Panginoon. At siyempre, kapag mapagpakumbabang loob, may paggalang, may pagrespeto. At yung paggalang at pagrespeto na yon, napakahalaga nun sa harapan ng Diyos, sapagkat doon na nga nakikita ng ating Panginoon na ang Kanyang ipinapahayag ay iingatan ng mga taong ito sapagkat may kalakip na paggalang at pagrespeto. Kaya reverse kung walang pagpapakumbabang loob. Sabi nga, mahirap pagpakahayagan. Kaya babalik ulit tayo sa atin na babanggit na mga pangangaral sa aklat ng Matthew chapter 13. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan na sinabi ng mga alagad sa ating Panginoon Kristo, Guro, bakit kapag nangungusap ka sa kanila, matalinhaga, pero pag sa amin, hindi?
Sabi ng Panginoon ay ganito, Matthew chapter 13 verse 10. At nagsilapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit mo sila pinagsasalitaan ng talinhaga? At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng langit, datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang sino mang mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana, ngunit sino mang wala, pati ang nasa kanya, aanisin sa kanya. Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinhaga, sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nakakakita, at nangakikinig at hindi sila nakaririnig, ni hindi sila nakaunawa. At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pangikinig ay inyong maririnig, sa anumang paray hindi nyo mapapag-unawa. Sa pagtingin ay inyong makikita, sa anumang paraan ay hindi nyo mamamalas. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap makarinig ang kanilang mga tenga. Doon na lang. Ang reason kung bakit ang Panginoon Kristo ay nangungusap sa karamihan ng mga talinhaga sapagkat ang puso nila ay pinatigas o kumapal. Nang ibig sabihin, walang pagpapakumbabang loob sa harapan ng Diyos, walang paggalang, pagrespeto sa ating Panginoon Diyos. Sa matuwid, yung puso nila ay kumapal. Kung kumapal ang puso sa pamagitan ng sinasabing pagtutol o yung bayang matutol, paano magliliwanag dun yung katotohanan? Ay sa pamagitan lang ng ating Panginoon, ayaw niyang magpakahayag sa kanila. Sapagkat alam ng ating Panginoon walang mangyayari dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. At yun din ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 7. Marami ang nag-aaral ng kasulatan, ng banal na kasulatan, pero kailanman hindi nakakaabot sa pagkaalam ng katotohanan. Kaya dahil dito, kung ating pag-aaralan, kung ating i-examine, i-evaluate natin ang pananampalataya sa harapan ng ating Panginoon Diyos, ito yung makikita natin na yung pananampalataya, kalagayan ng mga tao at yung kalagayan ng pananampalataya na gusto na mangyari at maging resulta sa pamagitan ng dugo ng tipan ng ating Panginoon Kristo, pag ating pinag-compare, magkataliwas. Hindi nangyayari, hindi akma. At dito, ito nga yung ating masasabi. Sa bawat mananampalataya, huwag tayong pumayag. Ang mga tinubos ng ating Panginoon Kristo, saserdote ng Diyos. Dito pa lamang sa pagiging saserdote ng Diyos, katiwala ka ng Diyos sa kanyang banal na templo. As in, sinasabi ng marami, ang ating katawan daw ay banal na templo, pero hindi nauunawa na sinasabi. At kung totoo na ang ating katawan ay banal na templo, sino ang saserdote dyan? Ang saserdote dyan, ikaw, hindi ang Panginoong Kristo. Ang Panginoong Isus nananahan dyan, pero ikaw ang saserdote. Ang banal na Espiritu nananahan dyan, ang holiness and righteousness nananahan diyan, pero ang saserdote diyan, ikaw. Ikaw ang magbabantay. Ikaw ang nagpahintulot na makipagkasundo ka sa ating Panginoon. At ikaw rin ang magbibigay ng pahintulot kung ano ang pumapasok sa iyong banal na templo. Kaya nga may sinasabi si Santiago chapter 1 na sinasabi, kung ang sino man ay natutokso, huwag niyang sabihin tinutokso siya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi nanunukso. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, Santiago chapter 1, verse 13, huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutokso, ako'y tinutokso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutokso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunokso kanino man. Kundi ang bawat tao ay natutokso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayon ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan pag malaki ay namumunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Sa matuwid, ang pagbagsak sa kasalanan, nagsisimula iyan sa puso at nagsisimula yan sa isipan. Nang ibig sabihin, hindi ka pa nagkakasala pero ipinaglilihi.
Kaya ibig sabihin, ikaw ang magpapasya kung ikay pahihikayat sa kahanayan. At pag ikaw ay napahikayat, na ibig sabihin, inilihim mo sa paningin ng tao pero hindi maililihim sa paningin ng Diyos. At sang-ayon yung iyong kalooban. Nang ibig sabihin doon, nahuhulog sa masamang pita o nahuhuli ng masamang pita, nabubuhay yung lumang pagkatao. And then, saka daw ito magluluwal ng kasalanan. At kapag nagluwal na ng kasalanan, nagbubunga ng kamatayan. At yun ang akin lagi sinasabi. Ang banal na espiritu ng ating Panginoong Hesus, hindi pwedeng katabi niya sa loob ng ating templo ang kasalanan. Pero ang pagpasok ng kasalanan, ang nagpapahintulot dyan, ikaw mismo bilang saserdote. Kaya ang tanong, ilan ang saserdote ng ating Panginoon sa kanyang mga tinubos? Kaya nga yung iba ayaw nilang maliwala na ang sabi nga nila, nobody's perfect. Lahat ay nakakasala. Oo, lahat ay nagkakasala. Pero ito ang kapangyarihan ng Diyos na dapat mo muna maunawaan. Kapag ikaw ay tinubos ng ating Panginoon, sinabi ng banal na kasulatan, ganap ang iyong kalayaan. Kaya huwag mong sabihin hindi totoo sapagkat sasalangsang ka sa salita ng ating Panginoon Kristo. Huwag ganon. Bakit? Sapagkat hindi natin lubos na unawa ang kalooban ng Diyos. Huwag tayong magsalita laban sa salita ng ating Panginoon Kristo. Sabi nga, may talo tayo doon at talagang talo. Bakit? Kapos naman yung ating kaalaman eh. Kaya mahalaga nga dito, ang sabi, ang Diyos ang may nais lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya kung hindi natin lubos na alam ang katotohanan, gaya ng ating sinasabi, napakahirap magsalita sa isang usapin na hindi mo alam ang puno at dulo. Kaya kinakailangan malaman mo muna ang pinagmulan ng problema at makita mo muna yung mga buong pangyayari saka tayo magsalita. Kasi meron nga daw na sa kanilang sarili, akala nila sila ay sang-ayon na sa kalooban ng Diyos. Pero kagaya ng ating sinasabi, ang Matthew chapter 7 verse 21 ay isang malaking katotohanan. Sa araw na yon, ang sasabihin ng ating Panginoon, kayong manggagawa ng katampalasanan. At ano yung manggagawa ng katampalasanan? Ang sabi nga, may mga Pariseo na nagsasabi, hindi nyo na nga pinapapasok ang marami, hinahadlangan nyo pa. Nang ibig sabihin, hindi na pala kayo nagsisipasok at yung may gustong pumasok sa biyayang ito, inyo pang hinahadlangan. Hindi ba yun ay isang malaking katampalasanan? Kaya tayo, pare-pareho tayo nagbabasa ng banal na kasulatan. Pero igalang naman natin ang banal na kasulatan. Kung sinasabi ng ating Panginoon Kristo, siya naman ang may sabi nun. At siya rin ang gagawa nun. Na kailangan tayo ay maging sakdal sa kanyang harapan, gaya ng ating Ama sa kalangitan na sakdal. Kaya dahil dito, meron nun. At ang Lucas chapter 6 verse 40 ay nagsasabi, ang alipin ay hindi dakila sa kanyang Panginoon. Ngunit kung ang bawat isa ay maging sakdal, ay nagiging kagaya sila ng kanilang Panginoon. Ito ay dahil sa dugo ng tipan. Na muli nating uulitin, pinasan ng Panginoong Hesus ang sala ng sanlibutan, tinalikuran siya ng Ama dahil sa karumihan na kanyang pinasan at ang katotohanan ay bumaba siya sa Hades. Ang aklat ng Gawa chapter 2 verse 24, verse 27 at 31, ang ating Panginoon Kristo ay nababa sa Hades dahil pinasan niya ang kasalanan ng tao. Kaya nang siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, ang sabi ron, tinalikuran siya ng ating Panginoon Diyos. Then nababa siya sa Hades. Pagkaraan ng 3 araw, nabuhay siyang maguli at tinanggap siya sa kalangitan. At sinasabi ng aklat ng Hebreo chapter 10 verse 29, ang nagpabanal sa kanya ay ang dugo ng tipan. At yung dugo ng tipan na yun, yun din yung magpapabanal sa atin. Sabi nga natin, kung ang Panginoong Hesus tinalikuran ng Ama, nampasanin niya ang kasalanan ng sanlibutan at tubusin niya tayo, ang Ama tumalikod sa kanya. Kaya sabi niya, Ama, ba't mo ko pinabayaan? Pero pagkaraan ng 3 araw, paano nakabalik ang ating Panginoon Kristo sa ating Ama? At yun ang sinasabi ng Hebreo chapter 5 verse 9, at nang siya'y mapaging sakdal, siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan.
Then yung sinasabing sakdal, that is perfect sa English King James Version. Kaya ibig sabihin, sa buhay ng tao, kapag tayo ay hinilinis ng dugo ng tipan, ng dugo ng ating Panginoon Kristo, ibig sabihin sumasang-ayon ng ating Panginoon, tayo totoo. At ang hinahangad natin ay kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi lamang basta kapatawaran na gaya ng ating sinasabi, yung hinihingi ni Haring David sa Aklat ng Mga Awit, chapter 51, ang hinihingi niya ganap na kalayaan. Total deliverance, yung tinatawag na transformation o yung tinatawag na conversion. Kaya ibig sabihin yung hiningi ni Haring David, kung yun daw ay matatanggap niya, walang pagsalang ipapahayag niya ito sa mga mananalangsang. Ituturo niya ito. Pero ang problema, pag binasa natin ang Lumang Tipan, walang naisulat si Haring David kung paano magiging converted ang buhay ng tao sa harapan ng ating Panginoon. As in, wala. Ibig sabihin, hindi niya naranasan yung transformation at conversion. Subalit siya ay covered ng tinatawag ng kautusan at ng mga propeta na sinabi ng ating Panginoon Kristo sa Matthew chapter 11 verse 12 na sinasabi roon ang kautusan at ang mga propeta ay nananatili hanggang kay Juan Bautista. Mula noon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng kaharasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararaas. Ang tinutukoy doon yung mga porsigido na ang sabi nga ay kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararaas gaya ni Jacob. Na ang sabi roon, ikaw Jacob, hindi ka natatawaging Jacob, kundi Israel, sapagkat nakipagpunyagi ka sa tao at sa Diyos at ikaw ay nanaig. At yung ating gagawin pakikipagpunyagi sa ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoon Kristo, ay yung iharap natin yung ating sarili na tayo'y totoo at ang hangad natin ay ang kapangyarihan ng kalayaan mula doon sa kasalanan. Kaya tayo ay magpapatubos, kaya tayo ay makikipagtipan at yung pagbabago, trabaho yon ng ating Panginoon Kristo. Yun ang sinasabi ng aklat ng Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27. Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyong karumihan, sa inyong mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong diwa at papalitan ko ang inyong puso ng bagong puso, aalisin ko yung pusong bato, papalitan ko ng pusong laman, at ang aking espiritu ilalagay ko sa loob nyo at palalakarin ko kayo sa aking mga kahatulan. Nang ibig sabihin, trabaho yon ng ating Panginoon Kristo, trabaho yon ng ating Panginoon. Ang sa atin lamang sa ganong sitwasyon, sa ganong kalagayan, iharap lang natin yung ating sarili na tayo totoo, na nagpapatubos sa Kanya. Hindi yung may papaimbabaw na sinabi ni Juan Bautista sa Matthew chapter 3 na magpabautismo. Yung mga Pariseo, yung mga Saduceo, pinagalitan pa ni Juan Bautista. Anong sabi ni Juan Bautista? Kayong mga ulupong, kayong mga taksil, ano o sino ang nagdala sa inyo rito para tumakas sa galit na darating? Sapagkat alam ni Juan Bautista na yung puso ng mga eskriba at ng mga Pariseo at ng mga Saduceo hindi totoo. Nakikilapit lamang sila, nakikiusyoso, at kung marami nagpapabautismo, magpapabautismo rin sila, pero sa loob nila hindi talaga sila nagsisisi. At wala silang planong magsisi, at wala silang plano na iwan yung kanilang kasalanan ginagawa. At ganito din sa ating panahon, maraming tumatanggap sa ating Panginoon Kristo, pero wala yung tinatawag na sincerity sa tinatawag na tipanan o kasunduan. Natalakay natin ito patungkol sa tinatawag na tipanan. Nang ibig sabihin, mahalaga yung sincerity ng bawat isa, lalo na sa larangan o usapin ng pag-ibig. Napakalaga yung sincerity. Na kung ito ay hindi magkakaroon ng sincerity, ibig sabihin, ang relasyon ay hindi mabubuo na maganda at hindi magtatagal. At ito rin yung nakikita natin sa mga nagsasabing sila ay mga born again, mga nagsasabing sila ay mga anak ng Diyos, pero walang magandang relasyon sa Diyos. At hindi rin ganap ang kalayaan sa kanilang buhay. Marami silang lihim, maraming lihim sa kanilang kaisipan, maraming lihim sa kanilang puso.
Na gaya ng sinasabi ng Panginoon, ang tumingin sa isang babae na may kahalayan ay nagkakasala ng pangangalo niya. Ang mag-isip sa kanyang kapatid o mapuot sa kanyang kapatid ay nagkakasala ng pagiging isang mamamatay tao. Kaya problemang malaki. Pero kung tayo ay nilinis ng dugo ng ating Panginoon, tinrabaho niya tayo, yung pusong bato inalis. Binigyan tayo ng bagong diwa, bagong kaisipan, at ito na nga yung holiness and righteousness. Then dahil malinis yung ating puso, ay marapat lamang na tumahan yung kanyang banal na espiritu. Gaya ng aking sinasabi nung una pa man, ang kasalanan at banal na espiritu, hindi yan pwedeng magtabi dun sa budhi ng tao o sa puso ng tao. Kailangang linisin muna ito. At kung ito'y malinis, saka pa lamang mananahan dyan yung banal na espiritu. Sabi nga, simple arithmetic. Walang pakikipagpunyagi ang ating Panginoon Diyos sa laman. Yun ay sa laman. Ay lalo na sa masamang espiritu o kasalanan. Kaya ibig sabihin niya, kaya ginunaw ng ating Panginoon Diyos ang sanlibutan sa pamagitan ni Noe. Dahil ang tao nga ay naando na sa kasalanan. At ang sabi niya, kailanman hindi maikipagpunyagi ang aking espiritu sa tao magpakailanman sapagkat siya'y may laman. Nang ibig sabihin, lagi na lang siyang papunta roon sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Sapagkat sinusunod niya yung gusto ng kanyang puso. Hindi niya sinusunod yung katwiran sa pagkaalam kung ano ang mabuti at masama. Ang sinusunod niya, kanyang sarili. Kaya dahil dito, kung ang ating Panginoon Diyos hindi makikipagpunyagi sa tao dahil ang tao ay may laman, kailangang makalabas tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. At ito nga yung pangingibabaw ng laman. Kaya meron tayong Romans chapter 8 verse 9. Kung ang sino man ay walang espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa kanya. Ibig sabihin, kayo'y wala na sa laman. Kayo'y nasa espiritu na. At kung ang sino man ay walang espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa kanya. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita at ating mapapansin. Mahalaga na maging malinaw sa atin ang katotohanan ng ating Panginoon Diyos kung bakit niya tayo tinubos. Wala tayong kaya na lumabas sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya yun ang totoo na sinasabi, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero kapag ikay nakipagkasundo sa ating Panginoon Kristo, nakipagkasundo ka sa dugo ng tipan ng ating Panginoon, yun din naman ang nagsasabi, ang Romans chapter 8 ay nagsasabi na tayo ay nakapasok sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sabi ron, yaong aking nakilala ng una pa man, tinatawag ko. Ang mga tinatawag ko, inaari kong ganap. At yung mga inari kong ganap, akin namang niluluwalhati. Romans chapter 8 verse 30. Ibig sabihin, kung yung mga tinawag niya, tumugon, sumang-ayon sa kanya, nakipagkasundo sa kanya, ang sabi niya, inaari kong ganap o idinedeclare ko, ginagawa kong matuwid as in righteous. Nang ibig sabihin na inaring ganap ay tayo ay inaring ganap o tayo ay ang tawag doon sa English ay sanctified o yun na nga, sanctified. At kung tayo ay nasanctified, then sabi rin naman doon, niluluwalhati din naman. Kung niluluwalhati ng ating Panginoon Diyos sa matuwid, yung mga inaring ganap niya, nakakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon or justified pala yung inaring ganap, justified. Kaya ibig sabihin, mayroong nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos at ang kaluwalhatian nga ng Diyos ay ito. Yung tayo'y mahugasan ng kanyang banal na dugo. Then, ibibigay sa iyo yung karapatang maging anak ng Diyos. At ang sabi rito, ginawa niya tayong kaharian. Pero sa English King James Version ay kings and priest. Nang ibig sabihin, ginawa tayong kaharian at saserdote. Kaya ibig sabihin, hindi tayo pwedeng maging saserdote kung hindi tayo niliwanagan ng ating Panginoon. Nakita natin ang katotohanan, nalaman natin ang katotohanan, at dahil dito, nakamit natin yung plano mismo ng ating Panginoon. Yung gusto niyang mangyari, kaya nga niluwalhati niya. Sabi rin yung mga nakilala ko, ng una pa man tinatawag ko. Yung mga tinatawag ko ay aking inaring ganap.
Yung mga inari kong ganap, niluwalhati ko rin naman. Nang ibig sabihin, yung inaasahan ng ating Panginoon Diyos, yung inaasahan ng ating Panginoon Kristo na magiging resulta ng pakikipagtipan o pakikipagkasundo sa dugo ng tipan ng ating Panginoon, yung kanyang inaasahan, mangyayari. At kung yun nga ang mangyari, yun, luluwalhatiin nga niya. Sapagkat hindi natin kayang gawin yun. At yun ang sinasabi ng John chapter 15, na sinasabi ron, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kahit pasabihin natin anak nga tayo ng Diyos, pero ang katotohanan kung sinungaling pa rin, hindi assuming na yung pagiging anak ng Diyos, sapagkat ang isang malaking katotohanan, kung ikaw ay anak ng Diyos at nasa katotohanan, nasa kaliwanagan, hindi ka magsasalita ng kasinungalingan. Hindi ka maglilihim. Ang katotohanan sasabihin mo, sapagkat ikaw ay anak ng katotohanan, hindi ka anak ng kadiliman. Kaya yung nagsasalita ng may kasinungalingan, sila yung mga naglilihim at inililihim nila ito sa pamagitan ng kadiliman. Pero kung maliwanag sa atin ang katotohanan mula sa ating puso, hindi tayo madadaya sapagkat alam natin ang katotohanan. Mga kaibigan, mga kapatid sa ating Panginoon, mighty deliverer. Ito yung bagong tipan, as in bagong tipan. Nang ibig sabihin, ito yung ating chance. Nakikita natin ang mundo. Ito na ang ating mundo. Ito na ang ating daigdig. At ang tanging inaasahan na lang natin ay ang sinalita ng banal na kasulatan, ang Santiago chapter 5 verse 7. Mga kapatid, mga tiis tayo. Sapagkat malapit na ang pagdating ng Panginoon at inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa hanggang sa tanggapin ang maaga at huling ulan. At ang magsasaka na tinawag dito ay husbandman. At doon sa John chapter 15 verse 1, yung magsasaka doon, ang sabi ng Panginoong Hesus, ako ang tunay na puno ng ubas, ang aking ama ang magsasaka. Ang tinukoy doon magsasaka sa English King James Version ay husbandman. Ngayon, ang inaasahan ng magsasaka, eto na, malapit ang dumating ang Panginoon, pero inaasahan pa rin daw niya, mahalagang bunga, yung totoong bunga. Hindi ito bunga ng reliyon, ito'y bunga ng pananampalataya sa pamagitan ng dugo ng tipan, sapagkat kung tayo'y bunga lamang ng reliyon, wala tayong magagawa. Sapagkat iniwan na nga ng ating Panginoon ang kautusan, at yun ay ang reliyon ng Hudyo. Kaya ito rin yung ating makikita, hanggang doon lang yun kay Juan Bautista. Ang kautusan at ang mga propeta, hanggang doon lang yun. Mula noon, eto na ang bagong tipan. Magsisumikap, magsipasok sa makipot na pintuan ang bawat isa. Kaya sabi doon, ang kaharian ng Diyos nagbabata ng karasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararas. Harinawa mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, maunawaan natin ang mga bagay na ito kung hindi tayo dadaan sa dugo ng tipan ng ating Panginoong Hesus. Ang banal na kasulatan, hindi po yan magiging akma sa ating pagkatao. Magiging reliyoso lamang tao. Lagi natin sasabihin, tao lamang tayo na nagkakasala, wala pa tayo sa langit, andito pa tayo sa lupa. Pero sabi naman ng banal na kasulatan, ang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala dahil ibinigay sa iyo ang karapatang maging anak ng Diyos. Pero kung alam ng ating Panginoon Diyos na magkakasala ka pa rin, kahit pa ikaw ay nagsasabi na sinasabi ng nananampalataya, hindi sa iyo ibibigay ang karapatang maging anak ng Diyos. Sapagkat si Satanas, yan ay tagapagsumbong, kagaya kay Job. Kaya sasabihin, ito anak ng Diyos, mga nagsasabi, yung mga anak mo, kasi sinungaling, yung mga anak mo, karurubin ng isip, nakikita mo yan. Yung mga anak mo, nananakin sa puso pa lang, nagnanasa na, nag-iimbot na. Kasi ito ang nasa kalagayan sa reliyon, sa paningin ng tao, sa paningin ng batas ng reliyon, pero sa batas ng katwiran at kabanalan Diyos, hindi ganun. Pero kung tayo nga ay nakipagkasundo sa dugo ng tipan, ayaw natin nun. Dahil ayaw natin, ang tanging nakikita na lang natin dito, ang dugo ng tipan ng Panginoon. Lord, palayain mo. Gusto kong makita ang katotohanan. Patunayan mo ang katotohanan. At kung mangyayari ang mga bagay na ito, eto, bantay sarado tayo sa banal na templo ng ating Panginoon. Ang bawat nakikita natin, ang bawat napapakinggan natin, tayo ang mga saserdote diyan.
At hindi natin ipapahintulot na ang anumang marumi ay papapasukin natin sa banal na templo ng Panginoon. Then katiwala tayo ng Panginoon, pinagkatiwalaan niya tayo at alam niya na tayo'y karapat-dapat. Bakit? Tinrabaho niya tayo, winworkout niya tayo, binigyan niya tayo ng ganap na kalayaan. Then naliwanagan tayo, nakita natin yung katotohanan. At dahil dito ang iniingatan natin ay ang banal na templo ng ating Panginoon. At naririyan ang kaliwanagan at katotohanan. At dahil dito yung sinasabi nga, kung tumitingin ka at nag-iisip ka sa iyong kapatid, sabi nga mamamatay tao na kasi nga kung tayo ay nagbabantay sa templo ng Diyos, yung mga ganung bagay, di natin pinapapasok. Tayo ang nakabantay dyan at mananatili ang malinis. At kung sakali daw may magtangkang pumasok dyan, yun daw ay nagtatalo muna sa isipan. Pero kung nahihikayat daw ang masamang pita, nahihikayat, ng ibig sabihin, sumasang-ayon, napipighati na ang banal na espiritu. Dahil alam ng banal na espiritu, pag pinatuloy mo ang kasalanan, yung banal na espiritu ang aalis sapagkat hindi siya mananatili riyan kapag pumasok na uli yung kasalanan. Kaya ito yung ating sinasabi, magliwanag sa atin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, mga kababayan, kapwa ko, saan man naabot ang tinig na ito, aalis din tayo sa ibabaw ng lupa. Pero ang mahalaga, naganap ba natin ang plano ng Diyos? Kabahagi ba tayo sa paggawa ng Diyos? Tayo ba ay naliwanagan? Tayo ba hindi na nadadaya ng maraming kasinungalingan? Nang ibig sabihin sa mga bagay na ito, ang banal na dugo ng ating Panginoon, yun yung ganap na nagbibigay ng kalayaan sa atin, naguhugas ng ating kasalanan at nagkakalag ng ating kasalanan. At kung kalag na, i-occupy na yan ng Panginoon. Sabi niya, ilalagay ko sa loob dyan yung aking espiritu. Then nananahan na dyan yung holiness and righteousness, yung likeness and image of God na nawala, andyan na uli. Bagamat alam na natin yung mabuti at masama, pero ibinigay uli sa atin yung karapatang maging anak ng Diyos. And then, usapin dito, saserdote rin niya tayo. At bilang saserdote, tayo tagapangasiwa sa templo. At bilang tagapangasiwa, yan ay katiwala. Kaya yun ang sinasabi ng aklat ng Ephesians chapter 1 bilang panguli. Ganito sinasabi ng banal na kasulatan. Ephesians chapter 1 verse 7, sa Kanya'y meron tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo. Nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya, na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan, na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng Kanyang kalooban, ayon sa Kanyang minagaling na ipinasya niya sa Kanya rin, sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sa Kanya sinasabi ko na tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga niya tayo ng una pa ayon sa pasya. Niya ang gumawa ng lahat ng bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Meron daw tayong katubusan sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Then ang favor dito, ipinakilala niya sa atin ang mga hiwaga ng Kanyang salita. At nang ating itong i-accept, ang ating itong igalang, erespeto, ito rin yung ninais natin na tayo na ipagkasundo nga sa dugo ng tipan para sa ating kalayaan. Ang sabi rito, tayo'y mga katiwala at pinagkatiwalaan ng Panginoon na kung ano man ang ating tinanggap, harinaway matanggap ng ating mahal sa buhay, ng ating mga kababayan, ng ating kaibigan, at ng ating mga kapwa-tao. Dahil hindi lahat tayo mananatili sa ibabaw ng lupa, alam natin yon. Kanya-kanyang panahon at may mga panahon ng pagsilang at may panahon ng pagpanaw. Pero habang may buhay, harinawa, sumilang sa atin ang kaliwanagan ng Ebanghelyo at maging makabuluhan ang buhay natin sa ibabaw ng lupang ito na yung iba ay pinagpala dahil sa pagpapalang tinanggap natin mula sa ating Panginoon Kristo. Pansamantala mga kapatid, sa ating Panginoon, mahabang talakayan ang mga hiwaga at katotohanan ng Panginoon. Pero sa bahaging ito po ang ating mensahe. Una, lagi kong ibinibilin, pakumbaba tayo.
Igalang natin ang salita ng Diyos, igalang natin, irespeto natin ang ating Panginoon, humilig tayo sa matuwid, humilig tayo sa katotohanan, hanapin natin ang katotohanan. Dahil sa mga ganong kalagayan, ang Panginoon hindi malayo. Bibigyan niya tayo ng panahon, bibigyan niya tayo ng importansya, at ang mga katotohanan makikita natin, at ang mga katotohanan gagawin niya sa atin hanggang sa mangyari yung plano niya sa ating buhay. Bakit tayo naririto sa ibabaw ng mundo? Pansamantala, ito po yung ating mensahe, the mighty deliverer, which is Jesus Christ. At ito'y sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. I am the way, the truth, and the life. No one's come unto the Father but by me. John chapter 14 verse 6. Pagpalain tayong lahat, mga kapatid, sa ating Panginoon, sa Diyos ang kapurihan, magpakailan-kailanman, sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen.